Bismillahirrahmanirrahim. Ang kasaysayan ni Propeta Abraham alayhi salam o Propeta Ibrahim. Siya ang taong ama ng mga mananampalataya. Siya ang ama ng mga propeta at siya ang taong sumunod sa tauhid. Na bata pa lamang siya o siya ang nagpatuloy ng tauhid. Ano ang tawag sa hindi mo kamag-anak, hindi mo asawa, pero sobrang malapit sa'yo, sa sukdulang pati sikreto mo, sinasabi mo sa kanya? Anong tawag sa taong yon? Matalik na kaibigan. Na. Di ba naman kamag-anak, pero sobrang kayo lagi magkausap, tapos pag may problema ka siya nakakaalam, siguro nga best friend. Sa Arabic, ang tawag doon ay Khalil. Ha? Khalil. Yun ating dating kasamaan dito, si Khalil. May hadis ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, "Inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalil." Ako ay hindi pinahintulutan ni Allah na kumuha sa inyo ng khalil. So, kasi mataas na uri ng pakikipagkaibigan, relasyon. At kasunod, wa inna Allaha kad ittakhadani khalilan, subhanallah. Sapagkat si Allah, kinuha na niya akong khalil. Kama ittakhada Ibrahima khalilan. Katulad ng pagkakuha ni Allah kay Abraham na siya ay kanyang khalil. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, kung pwede lang sana na ako ay kumuha ng khalil sa aking umma, lattakhadtu Aba Bakrin khalilan, ay kinuha ko na sana si Abu Bakar bilang aking khalil. Ganda, no? Yung best friend. Bawal siya, gusto niya. Hanap akong best. Yun kasi pinakamalapit yung best friend Matalik na kaibigan Gusto ko sana kumuha sa inyo ng best friend, pero pinigilan ako ni Allah dahil kinuha na niya ako. Kama ittakhadha Ibrahima khalilan, katulad ng pagkakakuha ni Allah kay Abraham na siya ay best friend niya, pero kung may chance lang sana na ako ay kukuha sa inyo ng best friend, ang pinili ko ay si Abu Bakar radiyallahu anhu. So sana magka-interest tayo sa buhay ni Abu Bakar. Bakit naman? Sino ba yun? Lalo na sa bagong Muslim. So kilalanin si Abu Bakar. At para naman sa lahat, sana natagpuan nyo na ang inyong best friend. Mahirap makahanap ng best friend. Mahirap makahanap ng matalik na kaibigan kasi walang perfectong tao Lagi may diferensya. Yung best friend, syempre, hindi mo magiging karelasyon yon. At pangit naman sa Muslim na itanong to nun best friend mo, lalaki ka, babae? Tapos babae ka, lalaki best friend mo? Paano pag nagkaroon ka ng asawa? O, di yung sikreto mo, sinasabi mo sa asawa mo, tsaka sa best friend mo, walang ganon. Contradiction yun. Hindi pwedeng best friend ka, sabihin mo sa asawa mo, best friend ko yun. Nagbeso-beso kami. Ano yun? Walang ganun sa Islam. Ang best friend ay kaparehas mo ng kasarian. Okay, malinaw yon. So walang magsasabi, Ustad, best friend ko po yun. Huh? Best friend mo? So, naitanong lang nun. Pero walang ganon. Okay, so ngayon ang unang araw natin sa pagtalakay kay Abraham, best friend ni Allah. Subhanallah. Sa tingin ko, sapat na yung titulo nila. Wala nang mas higit na the best na title. Di ba? Kung ikaw man ay presidente, o ngayon may mga titulo, di ba? Ang pambansang kamao, di ba? May mga kanya-kanyang titulo. Ang,
Songbird of Asia, mali yata example ko. Basta yung mga ganyang titulo. Pag ikaw ay merong karangalan sa lipunan. Pero wala nang hihigit na ang title mo ay Khalilur Rahman, Khalilullah. Ikaw ay best friend ni Allah. Subhanallah. At dalawa lang yun na pinili sa sangkatauhan. Si Abraham at ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ko ito narinig sa ibang pananampalataya. Sa atin to sa Islam binibigyan ng emphasis kung gaano kataas ang karangalan ni Abraham. Pati yung mga kasaysayan, yung mga movie tungkol kay Abraham, dismayado ako pag pinapanood ko eh. Bakit? Hindi ganyan si Abraham. Hindi ganyan. Wala pa akong napanood na pelikula na nakapag-portray, nakapaglarawan ng totoong Abraham. Wala pa. Kaya inshallah, subaybayan nyo itong magiging pag-aaral natin. Baka abutin to ng 5 episode. Puro tungkol kay Abraham. At Abraham ang ginagamit ko kung napapansin nyo. Bakit? Gusto kong papasukin yung mga non-Muslim. Taal. Ali kayo. Tingnan nyo ang Abraham ng Islam. Okay, di ba? Tingnan nyo ang Abraham ng Islam. Bismillah. Si Abraham ay ipinanganak nung panahong kasagsagan ng pagsamba ng mga tao sa kung ano-ano. Sinasabi ito ay parte ng Damascus, yung ngayon ay Syria. Yan ang lugar ni Abraham alayhis salam, Ibrahim alayhis salam. Yung panahon na yun, pinanganak siya, dumating ang sugo ni Allah dahil kailangan na. Mabigyan ko lang to ng introduction. Ang unang tao ay sumasamba sa kaisahan ni Allah. At liligaw siya ng syaitan, yan ang pangako ng syaitan ni Iblis. Ililigaw ko yung mga tao. Hindi ka niya matatagpuan mo silang hindi marunong kumilala sa'yo. Yun ang banta Kaya buong kasaysayan, dating siya ng dating para iligaw ang tao at ang number 1 mission, para lang maalala natin, ang main goal ay para iligaw ang tao sa pagsamba sa Diyos. Lagi namang may main goal, di ba? Ang sundalo, may mission order. Kahit na ano pang trabaho mo, may main goal ka. So itong Satanas, ang Iblis, ang main goal niya, pasasabi niyang tagumpay na siya sa isang tao, hindi ibig sabihin na, nan-rape, tagumpay na ako dyan. Hindi yun. Nakapatay ng tao, nagnakaw, tagumpay na ako. Hindi. Ang talagang goal, main goal ng Satanas, ay iligawan tao at sumamba sa iba maliban sa tunay na naglikha sa kanya. Malinaw. Yun ang main goal. So ang bawat propeta ay dumadating sa tuwing kailangan na talaga, yung ligaw na yung mga tao. Ang unang tao, sumasamba sa Diyos, dumating ang syaitan, na-divert, sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Pag sinabing Diyos-Diyosan, anything. Kahit yung sarili niya, magiging Diyos-Diyosan, basta ang sinusunod mo, sarili mo Ano sabi ni Allah? Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. Nakita mo ba sila na ang ginawa nilang Diyos ay ang kanilang sarili? Nagiging Diyos din yun, na-divert, nanalo na syaitan nun. Bakit ang Diyos niya, sarili niya na Pero, most of the time, ang ginagamit ng syaitan, ang sumamba ang tao sa Diyos-Diyosan, hindi totoong Diyos. Either ito ay mula sa mga nilikhang ng kanyang kamay. Kahoy, bato, simento, puno. Okay, so malinaw yan. Para ma-establish natin kung ano magiging tungkulin ni Abraham. Okay. Panahon ni Abraham, bago siya ipanganak, ang mga tao ay talamak na talamak sa pagsamba sa rebulto. Idols, ano pa mga tawag dyan? Imahe, ano pa mga tawag dyan? Yan ang kasagsagan ng panahon ni Abraham. Madali ba para sa atin unawain yon? Yes, kasi meron naman sa panahon natin ngayon yan Madali ba sa panahon natin ngayon na unawain yon? Yes. Bakit? Sapagkat ang panahon natin ngayon ay
marami ring mga taong palasamba sa kahoy. So, nire-relate ko lang especially sa atin sa Pilipinas at yun ang nakakalungkot. Sa Pilipinas, may kanya-kanyang poon, anong tawag? Imahe, bawat lugar, kung ikaw ay, may special, may Nazareno, pinakasikat, sa Cebu, Santo Niño, San Juan, sa ibang mga lugar, lagi yan, ribulto yan. Sinasamba yan. Mamaya, doon tayo mag-ending. Hindi daw kasi sinasamba yun Pero mamaya, i-define natin. Okay? So, tingnan nyo ang timing. Kasagsagan ng mga tao, sumasamba sa ribulto, ipinanganak doon si Abraham at ang tatay niya ay tagagawa ng ribulto. Coincidence ba yon? Takda ni Allah yon, kadar ni Allah yon. Tingnan niyo itong tatlong pangyayari. So, yun ang kinalakihan niya. Kung anong kinalakihan mo sa bahay mo, dahil kung anong trabaho ng tatay mo, yun ang, kung ang tatay mo mekaniko, lalaki kang may background sa makina. Totoo, hindi? Oh, yes. Kung ang tatay mo ay pintor, familiar ka sa mga brush, uri ng pintura, bakit tatay mo nandun sa bahay mo, yun ang nakikita mo So, si Abraham, ang kanyang tatay ay skulptor, tagalilok ng ribulto, yan ang araw-araw niya nakikita. Hanggang isang araw, nung siya ay nasa bayan, nakita niya yung isa sa mga gawa nila, sinasamba ng tao. Nagsusudyod, hinahalikan, inaalayan ng pagkain, nilalagyan ng bulaklak, nilalagyan ng kung ano-ano, katulad ngayon. Gawa namin to Uwi siya sa bahay. Tay! Kasi first time niya makalabas Yung ginagawa natin, nandun pala. Diyos pala yun. Ganun siya nagtaka. Tingnan niyo yung kanyang pag-iisip. Inosente. Yung inosenteng tao na hindi niya alam na Diyos yan, magtataka siya talaga pag tinignan, sinasamba pala ito. Subukan nyo. Yung hindi lumaki sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, gabaan ka. Alam niyo yun? Pag binastos mo yung mga ribulto, susumpain ka. Wag yan. Ganyan tayo Kaya matatakot yung Pilipino na pasinungalingan yan Pero kumuha ka ng let's say Middle East, tapos pakita mo, binatilyo, na sumasamba yung tao sa ribulto, magtataka talaga. Katulad ng kay Abraham. Although yung tatay niya, kasi sa sobrang trabaho na nila yon, tagalilok ng ribulto, normal. Hindi niya alam na Diyos yon. Kaya nung nakalabas siya at pagbalik niya ng bahay, tinanong niya yung tatay niya, Tay, yung ginawa natin, hinahalikan? Hinahalikan pala yun? Ay, subhanallah. So yan. Pangalawa, ang sagot ng tatay niya, syempre, hindi na ipaliwanag ng tama. Wag mong pansinin yan. Business yan. Kumikita tayo dyan. Wag mong pakikialaman kung ano yung, okay? So, hindi siya nagbigyan ng magandang paliwanag at wala naman talagang makakapagpaliwanag ng maganda kung bakit sinasamba ang ribulto. Number 2, isa sa pinakamalaking ribulto nung panahon niya ay si Marzuk. Itong si Marzuk ay may katangian na malaki ang tainga. So, may kapintasan, hindi pantay Dapat normal Uwi na naman siya, Tay! May ribulto doon yung pinakasikat, Marzuk, ba't ang laki ng tenga? So, ang point niya doon, may kapintasan. Bakit hindi tinakto? Parang hindi proportion. Hindi, tigilan mo yan, Abraham, tigilan mo, at wag mo pakialaman ang tenga ni Marzuk. Sinasamba yun ng tao, sasabihin mo malaki tenga, tumahimik ka. Nakita niyo yung point? Okay. Pero ang Diyos kasi, ang sinasamba kasi, dapat walang kapintasan. Fitra. Subhanallah. Nandun yun, naturalesa sa puso ng tao, pag sinamba mo, kailangan walang kapintasan. Okay. Pangatlo. Sige, maraming stock dito ng ribulto. May mga kapatid pa si Abraham. Ibenta nyo iba para kumita tayo. Walang order ngayon Ganyan sa negosyo. Bibenta? Benta nyo. So, paano magbenta ng ribulto? Bili na kayo, ito, pampaswerte, ito, ganto, ganyan, ito, sambahin mo, pag nagugutom ka,
Siyempre dapat may strategy ka. Hindi naman lahat ng tao inborn na salesman eh. Hindi. So si Abraham, dahil sa puro tanong ang kanyang isip, bili na kayo, bili na kayo. Hindi ko alam yan kung saan nyo gagamitin. Bili na kayo, bili na kayo. Pag nagdasal kayo, hindi yan sasagot. Bili na kayo, bili na kayo. Hindi yan makakabigbigay ng pakinabang. Bili na kayo. Yung mga kapatid niya nakakabenta, pag uwi niya, ba't wala kang benta? Hindi ko alam paano ito ibibenta eh. So doon may problema si Abraham. Doon siya nagkaroon ng problema. Allahumma musta'an. So, iyan ay dapat makamulatan natin na ang pinaka main point dito, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay ng ating pag-iisip, talino, iba-iba nga lang, yung iba mataas, yung iba matalim, yung iba malakas yung memorya, pero sapat para maunawaan kung sino ang dapat sambahin. Doon unang gagamitin yun kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pag nakita mo yung panulat, may function si panulat, alam mo kung bakit siya nilikha, so yun ang gagamitin mo. Hindi pwedeng kukunin mo yung panulat at ilalagay mo siya dito sa kamay mo, sa lagayan ng relos, at pag dumating na, at doon ka titingin ng oras. Pwede ba yun? May pag-iisip ka ba nun? Magbibigay ba ng oras ang panulat? Hindi eh. Ganyan ka binigyan ng pag-iisip ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naturalesa, fitra ang tawag natin dyan. So yung taong hindi na doktrinahan, gagamitin ko masakit na word yung taong hindi na brainwash, natatandaan nyo noon, pag nanonood ka ng television, yung 3 o'clock habit, Holy God, Holy Mother One, Holy... Baka hindi nyo na inabot yun, no? Pero noon, pag nanonood ka ng TV, alas 3 yan ang hapon eh. Pag uwi mo galing sa eskwela, nandyan yung mga magagandang palabas, cartoons eh. Tapos darating yun, ay, taba nitong commercial na ito. May guilty ka na ilipat yun. Bakit? Dahil Diyos yun eh. Diyos yun eh. Lilipat mo ba agad? Pag titiisan mo, kunyari, magbabait-baitan ka. Bakit? Dahil ayaw mong ilipat yun eh. Totoo, hindi. Brainwash tayo. Brainwash tayo. Pero ngayon, ilipat mo yan. Hindi. Namumulat ang tao. So yan ang una, si Abraham, at hindi lang si Abraham. Tayo ay binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pag-iisip, naturalesa na gamitin kung sino ang dapat nating sambahin. Okay. Sinasabi nila na yung mga ribultong nariyan ngayon dito ay hindi daw sinasamba. Naniniwala kayo? Ang Nazareno hindi sinasamba? Bigyan natin ng definition, ano ang pagsamba. Ang pagsamba ay hindi natin alam, tayong mga tao. Maliban dumating ang propeta ng Diyos at inutos, gawin mo to, kaya merong pagsamba. Okay, no? Nung pinanganak ka, nagdarasal ka na? O nabalitaan mo lang na kailangan mo humingi, magdasal, magpasting, magsadaka, kung ano-ano pa, lahat yan pagsamba eh. Nung nabalitaan mo, saka ka kumikilos at gumagawa ng pagsamba. Pero yung puso mo minsan, pag nagkaroon, isa sa definition ng pagsamba, ng sobrang mas higit pa na taas na pagmamahal, ang tawag sa Arabic, kamalul hub. Kung gusto mo kumpletuhin yung uri ng pagmamahal, umaabot din sa puntong pagsamba. Pero hindi ito yung pupuntahan natin. Kasi komplikado yun eh. Pero naiintindihan din natin yun. Tingnan nyo yung kanta. Sinasamba kita. Bakit? Sa sobrang pagmamahal niya sa kanyang kasintahan, ayaw niya sabihin sapat, ayaw niya sabihin na sobrang mahal kita. Hindi yun. Kung gusto mo mas higit pa doon, ma-i-express kung ano nararamdaman mo na higit pa sa pagmamahal, sabihin mo, sinasamba kita. Ayun yung kanta. Na, ano yun? Definition natin yun. Ang nagbigay nun, yung ating puso, damdamin. Okay. So sa atin sa Islam, ano ang ibig sabihin ng pagsamba? Ayon kay Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, at tandaan natin ito, ang pagsamba,
ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yarda. Ito ay ang pagsamba ay katawagan sa lahat ng mga ninanais ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa iyong salita, gawa at gawain ng puso. Ito man ay lantad at ito man ay nakatago. Malinaw, no? Okay, ano mga halimbawa? Sala, pagsamba yan. Okay? Pag-aasawa, pagsamba ba? O, kung gawin mong tama. Kung gawin mong tama, mahuhulog sa pagsamba yon. Fasting, pagsamba? Yes. Sadaka, pagsamba? Yes. Pagtatrabaho, pagsamba? Kung tama ang intensyon mo. Pero yung pagtatrabaho mo, pagtutulak ng shabu, hindi yun pagsamba. Nakita niyo yun? Kasi bakit? Mahabang usapan itong binuksan ko. Dalawa kasi ang pagsamba. Yung pagkakaroon ng tamang niyat at tamang paraan. Okay? Kung gusto mong ang isang ginagawa mo ay sumailalim, maging kategorya ng pagsamba na kung saan doon tatanggapin ni Allah at doon ka magkakaroon ng biyaya, i-check mo lagi yung dalawa. Halimbawa, sala. Dalawa, check natin ha, ito yung pamantayan. Una, anong intensyon ng sala? Tumupad sa utos ng Diyos. Mag-offer ng Salatul Fajr. Yun ang ano mo, at para to sa kanya 100% at hindi dahil sa dumating na bisita. May ganun eh. May dumating na bisita, magsala ka. Okay nga. Baka magbigay ng pera yan. O, magsasala ka, may dumating na bisita. Sira na yung pagsamba mo. Pangalawa, yung sasala mo dapat naaayon sa kaparaan ng tinuro ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, ang Salatul Fajr ay mayroong 2 rakaah. Pag ginawa mong 4 na rakaah yon, mali din yung pagsamba. Ito ang kahulugan ng pagsamba. Lahat ng kinalulugdan ni Allah na gusto niyang gawin mo, yun ang pagsamba na ipinag-utos niya. Yung pagsamba, pag binigay mo sa iba, halimbawa, sujud. Nagsujud ka sa bisikletang bili mo dahil sobrang ganda. Ano ginawa mo sa bike mo? Ma'lu. Sinamba mo yung bike mo at nakagawa ka ng malaking kasalanan. Bakit? Dahil ang sujud ay para kay Allah. Ewan ko kung paano nilang sasabihin, yung mga imahe na yan, hindi namin sinasambayan. Hindi ko alam kung paano sasabihin hindi sinasamba na pagpasok mo sa simbahan ay kakausapin mo yung mga imahe. Doon ka magpapasalamat kung may altar ka sa bahay. Hahalikan mo. Lagi kong kinikwento sa amin sa Malibay, may life size doon na Nazareno. Nazareno ba yun? Nazareno. Nakalagay sa salamin, nakalabas yung paa. Sa Malibay. Nung nakalabas yung paa, pagdaos ng misa, pipili ang tao doon para makapahid, makahalik, So, hindi, pagsamba ba yun o hindi? Kung hindi sinasamba yun, bakit ganun? Ba't dala-dala mo yung panyo mo pag ikaw ay lumapit dun sa paa? Yung paa lang nakalabas. Tapos papahid mo yun. Pag pinahid mo, may agimat to ngayon. Inubuhan to ng mga tao. Ewan ko, ngayon nyo gawin yan. Uuwi ka ngayon sa apo mo, sa anak mo na may sakit, may sinat. Eto na. Gagaling ka dito. Papahid mo ngayon sa mukha niya. Nazareno, pagalingin mo to. Paano gagaling? Sinasamba o hindi? Yung lubid ng Nazareno ngayon, walang umahawak dun nandun lang pero pagdating na naman ng panahon na Nazareno, magpupuntahan, masusugatan yung mga tao para lang makahawak dun sa lubid. Sinasamba ba to o hindi? Sinasamba ito. Yung lagyan mo ng kandila, sinindihan. Nilagyan mo ng bulaklak. Yung mga santo, pwede ba itabi sa mga sapatos? Hindi. Hindi mo itatabi sa sapatos Sinasabi ko, sinasamba ninyo yan. Tayong mga Muslim, sabi nila, kayo rin sinasamba nyo yung Kaaba, yung Blackstone Hindi namin sinasamba.
Dahil makakapagdasal kami nang wala niyan. Ang totoo, meron tayong tinatawag na sutra. Pag magdarasal ka at wala kang harang sa harap, at least maglagay ka ng harang na medyo mataas para alam ng tao na ikaw ay nagsasala. Ayun, sabi nila, yung sutra, sinasamba nyo. Dahil hindi kayo makapagdasal nang walang nasa harap. Hindi namin sinasamba. Palatandaan lang yun. Harang, sutra ang ibig sabihin. Hindi, sinasamba nyo yan. O sige, kunin mo yung dinadasalan mo at kunin ko to, pareho natin basagin. Babasagin ko yung sutra ko, basagin mo yung dinadasalan mo, palatandaan na hindi natin sinasamba. Sasabihin nila, wag. Hindi ba? So, mahirap patunayan na ang rebulto ay hindi sinasamba. Kung hindi yan sinasamba, bakit ka gumawa? Bawal ng Diyos. Isang katutak ang katibayan mula sa Biblia na ito ay kinamumuhian ng Diyos. At lalo sa Quran, ito ay kinamumuhian ng Diyos. Kaya madalas natin ito mababanggit dahil pinag-aaralan natin ang buhay ng dakilang propeta na si Abraham. Maaring may nasasaktan dito sa aking mga paliwanag, hindi yun ang intensyon. Pero mas higit na, mas matimbang sa ating mga Muslim ang mamulat ang mga tao na huwag sumamba sa rebulto. Dahil yan ang pangunahing layunin ng syaitan na siya ay nagtagumpay sa isang tao kung ang tao ay mapasamba niya sa rebulto. So, ingatan nawa tayo ni Allah at patnubayan tayo ni Allah na way bigyan pa niya tayo ng pag-unawa at inshallah sa mga susunod na gabi ay mapag-aralan pa natin ng higit ang buhay ni Abraham. وما علينا إلا البلاغ المبين